Hej, dzień dobry. Jestem Arjun. Mam na imię Arjun Gala. Nazywam się Arjun Gala in Poland. So pag-uusapan natin ngayon mga kagala is taliwasan na kasanayan natin na ang kontrata dito sa Poland is merong employment contract at saka mandate contract lang. Hindi natin alam mga kagala, mayroon pa palang ibang kontrata. Katulad na lamang ng unlimited contract. So, i-sign muna natin mga kagala, baka maguluhan kayo. So, ang isang kontrata, katulad nitong employment contract, ito ang umowa o pracy na alam natin. Yung mandate contract naman, ito yung umowa yung mga kagala na nakasanayan natin. Pero meron pa pala tayong nakaligtaan mga kagala, yung unlimited contract. Ito yung umowa o pracy na Chess Neo Chris Swony. So ito ang mga kagala ay wala siyang no duration and date. Walang kontrata na hanggang kailan. Dire-diretso ka mga kagala, walang renewhan ng contract. Once na pinapirma ka ng unlimited contract, yun na yun, hanggat gusto mong nagtatrabaho ka. So, may good news akong sasabihin sa inyo mga kagala. Yan po ang kontrata ko ngayon sa trabaho ko. Wala pong expiration ang aking kontrata. At napakaganda nito mga kagala ng unlimited contract kasi napaka-strong nito. Strong protection against dismissal. Yan ang maganda dito sa naka-unlimited contract mga kagala. Ulitin ko mga kagala. Employee has strong protection against dismissal. Employer must be justify the reason in writing. So, hindi kanila pwedeng tsugiin anytime hanggat wala kang nagagawang pinakamalupit na kasalanan mga kagala. So, tapos mga kagala, longer notice period depending on seniority. Yun mga kagala, 2 weeks, less than 6 months employee, 1 month, 6 months employee, 3 months employee, or more years. So, entitled standard benefits, paid leave, sick leave, fee, etc. More desirable long-term stability. So, wala talaga siyang mga kagala. Lahat ng benepisyo makukuha mo dyan sa unlimited contract. So, pagkakaiba yan mga kagala, katulad nito ng nakasanayan ng mga nasa agency ngayon, is mandate contract. Yung mandate contract mga kagala is yan ay ang umowa yan na maraming kababayan natin na mayroong kontrata niyan dito sa Poland. Umowa niya. Yan po mga kagala is, for example, nilipat ka sa isang company na yan, pag hindi ka na-absorb ng company, 18 months ka lang pwede magtrabaho doon, tapos ililipat ka na naman nila ng agency, ay ng company, ng agency mo. Sa mga factory, usually nangyayari yan mga kagala. Kaya kung pupunta ka ng Poland, dapat alam mo yung kontrata mo para hindi palipat-lipat. Pag after 18 months, lilipat naman kayo. Naranasan ko yan mga kagala nung nasa factory kami during pandemic. So, 18 months kami doon, nilipat na naman kami sa ibang company. Kasi may kontrata pala yan. Ngayon ko lang nalaman mga kagala na 18 months ka lang pwede magtrabaho doon sa company pinag-deployan sa'yo ng agency. So, hindi ko alam kung nasusunod yung 18 months na yan. Pero usually, marami tayong kababayan na palipat-lipat talaga. Yun pala ang rules nun. So, mga kagala, pag hindi ka na-absorb sa isang company, may chance na ililipat ka dahil 18 months role. Yun ang pagkakaalam ko mga kagala. So, sa mga kagala, civil contract po lang kasi yung umowa, disenyo na yan, rebalance the cut. So, ito mga kagala, unahin natin yung mga benepisyo ng mga employment contract, yung nakasanayan na natin bukod sa mandate, yung umowa o pracy. So, regular labor law code. Regular lang siya mga kagala, pero hindi ka unlimited. Pwede kang hindi i-renew ng contract kung ayaw na nila sa'yo. Yun. The employee under the employer supervision. So, hindi pa talaga yun mga kagala.
Ulitin ko mga kagala, employee is under the employer supervision. So pag ayaw ka na nila, pwede ka nang hindi bigyan ng kontrata mga kagala. Pero maganda to mga kagala kasi may mga benepisyo ka rin. Guaranteed full employment rights, paid vacation, sick leave, parental leave, working time limits, overtime pay, etc. So ito maganda pag nakaumuba o praksi ka, lalo na kung may anak, mga anak yung asawa mo, for example, di sa Poland. So mayroon ka ring paid leave mga kagala na parental leave kung mga anak yung asawa mo. Yung asawa mo mayroon din yun kung nakaumuba o praksi ka. Tapos, the employer pays the social securities, yung insurance mga kagala, binabayaran din yan ng ating mga employer kung nakaumuba o praksi ka. So, hindi kakaltasin sa sahod mo mga kagala yung tax mo kasi sila yung nagbabayad ng tax mo. Katulad na lang sa amin, yung company namin yung nagbabayad ng tax. So, yung natatanggap kong sahod, clear na yun, mga kagala. Wala pong tax na binawas doon. Employment has job stability and notice period to termination. May notice period din naman siya mga kagala kung iti-terminate ka na nila. Hindi lang basta-basta tsugi ka na. So, mga kagala, so, dito na tayo sa mandate contract. Umuba licenye. So, ito mga kagala, ang umuba licenye is civil law contract. Civil law contract not covered by the labor code. But there's civil code, there's more flexible but offers few protection. So, mas mababa ang protection niya sa mga labor code mga kagala. For example, pwede ka nilang tsugiin anytime. Pero mas maganda rin ito, pwede ka rin mag-resign anytime. Kasi wala ang kontrata eh. So, yun ang kagandahan doon. Pero ang mga kagala, may mga, wala kang mga benefits katulad na nabanggit ng mga nasa umuba o praksi. So, ito nga mga kagala, use obtained for the freelance student or short-term work. Kaya pala may 18 months role lang doon sa mga umuba licenye, sa mga mandate contract. Kasi short-term work lang pala ito mga kagala. So, nasubukan ko talaga yan. Balik ko lang, katulad nung nasa factory kami. Kwento ko lang ng konti mga kagala. Kasi, nilipat kami ng IKEA. Hindi pala IKEA ang tamang pronounce niyan pag nasa ibang bansa. Nakasanayan kasi natin sa Pilipinas na IKEA. IKEA pala yun. Kaya pala hindi nila ako maintindihan nung nakaraan. Hindi yun IKEA. IKEA pala yun. So, mga kagala, nilipat kami doon. Tapos, after ilang month, napansin ko na sinabi tapos yung kontrata, nilipat na naman kami sa Sardines Company. Nung pagkatapos namin sa Sardines Company, mga kagala, is nilipat ulit kami ng ng Salmon Factory. So, doon ako napag-decide na bumalik na sa dati kong profession kasi cook naman talaga ako. Na tapos na rin naman yung pandemic. Kasi during the pandemic, yung hotel talaga humina, nagsarado. Kaya, hindi ko, bakit ganito palipat-lipat? Although na okay naman yung sinasahod sana namin doon, pero sabi ko hindi na to po pwede. Kasi kuha na tayo mga kagalay, may career tayo eh. Bakit magpa-factory ako naman magpa-factory? Kasi may skills naman ako. So nag-decide kami ng partner ko na bumalik na sa hotel. Ito na nga, nakatagpo na kami ng hotel namin na magandang employer namin, na mabait yung director, mabait yung may-ari, mabait yung mga kasamaan sa trabaho. Kaya, nag-stay kami rito mga kagala. At ito na nga, nabigyan na kami ng opportunity na magkaroon ng unlimited contract. So, balik tayo sa topic mga kagala about sa mandate contract. The person performs tasks indefinitely through the practice. Sometimes, it's similar to regular work. So, wala kayong pinagkaiba sa trabaho mga kagala. Pareho lang ang trabaho nyo ng mga mandate contract at saka employment contract. Yun nga lang, wala kang benefits katulad ng sa mandate contract, ay sa employment contract. Ito ang pinakamasama doon mga kagala. Masakit pa sa break-up to. Kasi yung ibang nakaumuba fratse, bakasyon doon, bayad sila. Ito, pag dito ka sa mandate contract mga kagala, no guaranteed paid vacation. No overtime pay, notice period, unless i-grant nila. Kung sabihin ng, unless na kung babayaran ng employer, sabihin, sige yung overtime babayaran namin. Ganon.
Pero sa pag-uusap nyo rin yun mga kagala kung with paid yung overtime. Pero usually pala hindi ka mababayaran. Pero kung mabait yung employer, mababayaran ka. Dito naman tayo mga kagala sa SUS, sa Social Security and Health Insurance. So, mean or not be paid depending on the person status. Student under the 26 usually exempted. So pag under 26 ka, wala kang tax. Pero pag yung may nagbabayad, katulad nito ng usually sa ating mga Pilipino rito is wala naman 26 years old below. So kailangan mong kaltasan ng tax. So nangyayari yon katulad nung nagpupo sila ng job hiring mga kagala, katulad nito, 30 per hour gross. So, babawasin yung 12% doon, magiging 23 na lang yung gross mo. So, napunta sa tax. Unlike sa tulad namin umuba o fratse, so, kung sinabi niyang net na yon, yung net na yon, wala kaming babayaran, ang magbabayad yung employer. So, ito magagala, ito masakit pa to, mas masakit sa breakup. Can be terminate more easily by other side. So, pwede nga, katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng katulad nito mga kagala, mag-resign or ayaw mo na. O both of parties pwedeng mag-terminate ng contract kung hindi mo nagustuhan. At pwede ka na makalipat. Yan na. Often the use for part-time or temporary agreements. So, yun nga. Napakahina ng law pag nag-usapan ay ang mandate contract. Pero pag sa umuba o fratse mga kagala, is grabing strong ng hold ng law. Hindi ka basta-bastang tsugiin. Lalong-lalo na pag nandito ka na sa unlimited contract, katulad ng kontrata namin mga kagala. Ito ang nakalagay mga kagala, duration no ended date. Ibig sabihin walang katapusan yung kontrata. Hanggat gusto mo magtrabaho, pwede. Hindi ka nila pwedeng i-terminate anytime kasi naka-unlimited contract ka. Most secure from the employment contract in Poland. At saka napag-alaman ko mga kagala, pag dito ka sa Poland nagtatrabaho tapos may hawak kang unlimited contract is makakapag-loan ka pa rin sa bangko kung gusto mong umutang at magtayo ng negosyo. So, mali yung sinasabi nila na hindi nakakapag-loan yung mga Pilipino rito dahil sa mga ibang Pilipino na nakautang tapos tumakas. Pag hindi naman 100 milyon ang inutang mga kagala, wala namang problema yan sa bangko kasi may insurance yung bangko niyan, binabayaran ng insurance. Yan yung mga hindi nabayarang utang ng mga Pilipino or kung sino mang individual na foreigner na umutang. Pero pag nabalitaan ako, isang Indian daw na umutang, nakautang siya ng siguro mga 300,000 PLN. So, umuwi siya ng lugar nila kasi malaking halaga na yon. So, yun, nireport siya ng bangko, pinahuli siya doon, pinabayaran sa kanya. Nabayaran naman daw, sabi ng kaibigan kong India. Pero hindi dahil sa sa sinabi ng mga kababayan natin na hindi na makalon dahil takas ng takas yung mga kababayan natin. Hindi po yung totoo kasi ako nakalon ako. Hindi ko pinagyayabang yung mga nakapag-loan ako pero binabayaran ko mga kagala. So, normal sa atin yun pag may hawak kang unlimited contract. So, mabilis lang ang process pag nakita nilang may unlimited contract ka mga kagala. So, may tiwala ang bangko na may employer ka na pang long term. So mga kagala, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muling pagkikita. Please like and subscribe para sa mga bago ng informasyon about sa Poland. At wala pa tayong gala ngayon mga kagala dahil masama pa ang panahon kasi papasok pa lang siya ng winter. Sa autumn pa lang siya kaya nag-uulan, nag-iinit, nag-uulan. So pag winter na siguro stable na, wala nang ulan masyado. Pero nag-i-snow naman mga kagala. So hanggang sa muli, Ma'am Naim ni Arjen Martinez, gala sa Europe. Dziękuję bardzo. So, kita-kita tayo ulit sa sunod na vlog. Do zobaczenia jutro.